Zaldico. Nako. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Napahiya po itong si Congressman Teddy Redon sa kanyang naging interview dito po kay Karen Davila dahil nabisto nga po na parang gustong pagtakpan ng congressman na itong anomalya na kinasasangkutan ni Zaldico dito po sa flood control project na bilyon-bilyon nga po yung naka-allocate sa kanyang sariling construction company. Yung tinatawag natin na congressman na contractor pa. And of course, hindi lang po yan ang ating pag-uusapan. Pag-uusapan din po natin, mga kababayan, itong mangyayari po sa Martes, Agosto 19, 2025, kung saan magsisimula na rin po ang investigasyon dito po sa flood control at isang matapang na Senator Marcolita ang mag-iimbestiga. Yan po yung ating mga pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, paki-like naman ang ating video, mga kababayan. Okay, simulan natin dito. And of course, Mayor Magalong ay gusto na rin nilang sirain at ilan sa mga kongresista ay kini-question itong kredibilidad ni Mayor Magalong. Pati na rin po ang palasyo tumanggi na tanggapin itong ino-offer ni Mayor Magalong na siya ang manguna sa isang independent body para imbestigahan ang anomalya sa flood control. Okay, simulan natin to. You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The President comes out with a list. Yung SunWest Incorporated Yeah. had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Oh, grabe, 10 billion yan. Ang founder nun, si Zaldico. Nako. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, Bakit hindi directly masagot nitong ulol na kongresistang ito ang tanong ni Karen Davila? Ipatawag mo ba itong si Zaldico? including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a Yes, pero may palusot pa. part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. I think Congressman Zaldico has already divested himself. Nako, talagang pilit talaga pagtakpan nitong si Congressman Terry Redon. Kaya, alam mo, hindi na tayo magtaka dito, mga kababayan po natin. Itong si Congressman Redon at si Zaldico, magkababayan yan. So, West. I mean, Representative Ridon, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know Ay, pahiya siya. that. Matanda na tayo. Alam natin yun. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No, so I want to ask you, do you believe Ako po, mga kababayan po natin, mukhang napiko na rin po itong si Karen Davila dahil puro palusot, itong ginagawa ni Congressman Teddy Redon. it is a conflict of interest for a congressman to own a construction company and actually participate in government projects? And do you believe legislators are violating this? as of today, wala pa ho tayong nakikitang dokumento eh. At tingnan nyo, mga kababayan po natin, nandyan na po, mga kababayan po natin, ang mga report galing na mismo kay Bongbong Marcos. Pero sinasabi ngayon nitong si Congressman Teddy Redon na wala pa daw po sila nakikita na mga report. And nandyan po sa pangalan nitong si Zaldico, obvious masyado, mga kababayan po natin. Kaya tama talaga ang sinasabi ni Mayor Magalong na wala pong mangyayari sa investigasyon na ito sa House of Representatives. At kayong kanya-kanya po silang depensa at pinagmamayabang na trabaho daw po nila na magkaroon ng sariling investigasyon. Kahit kini-question at sinasabing mga kongresista nga po ang involved dito, mga kababayan natin. At alam nyo ba, pagdating sa mga senador na hindi naman talaga sila involved, yung sinasabing mga sponsor nila, yung sinasabing mga medyo malayo na pamilya nila, yung may sariling construction company, mga contractor, dyan sa mga flood control ng gobyerno, yung mga involved. Pero pilit po kinukunik sa kanila. For example, kay Chis Escudero, kay Villanueva, and of course,
sa number one senador natin na si Senator Bongo, pilit kinokonek ng mga media at ng mga kongresista itong involvement ng kanilang pamilya. Pero hindi naman sila ang kontraktor talaga. Pero dito po, kontraktor talaga Saldico. Pero pilit pa rin pinagtatakpan ng kongresista na magsagawa ng investigation. So ano po yung maaasahan natin dito? Nga. We are leading an investigation, so we will have to be able to rely on the documents and the facts that are being presented to us as we go along the investigation. Projects. Nakita niyo yun, mga kababayan po natin? No? Okay, punta tayo kay Mayor Magalong. Alam mo, yung issue na ito, mga kababayan po natin, ay malalaman talaga natin pagdating dyan sa Senado. Kasi sa House of Representatives, sure yan, no? Sure win sila dyan, talo yung taong bayan. Yun talaga, you know? Sure win sila dyan at pagtatakpan lang po nila. Alam mo, isa nga sa mga kongresista na kasamahan nila mismo ay umamin na talagang demolition job itong ginagawa kay Chis Escudero at sa mga senador, no? At sinasabi niya, yun ang mga taong galit na galit dahil sa naging paninindigan nito ni Chis Escudero sa impeachment. So ngayon, dahil mainit ang issue dito po sa flood control at nakita nila na yung isa sa mga nag-sponsor kay Chis Escudero ay contractor, no, ng flood control. Ito ngayon ang gagamitin nila para ipatanggal itong Chis Escudero at mapalitan nitong si Tito Soto bilang Senate President. So, tingnan natin mga kababayan po natin. Pero ito excited ako dito sa mangyayari po sa Martes yan mga kababayan natin. Puntahan natin ang issue kay Mayor Magalong and of course no, yung bagong na-discover pa nitong si Ping Lacson na yung flood control na gawa na pero may mga dagdag panibagong budget for repair and maintenance na wala namang ginagawa. Ito po, matagal na itong repair and maintenance na ito. Na-expose din ito sa NIA, itong mga irrigation. Hindi na pagawa, pero may repair and maintenance. Meron namang gawa na, hindi namang nire-repair and maintenance, hindi nga nagpa-function, malfunction ang proyekto, pero patuloy ang pagbibigay ng budget para sa repair and maintenance. Ang lupet ng administrasyon ito. Ng alkalde, legit lahat ng meron siya. Ang gagawin ko lang naman is i-consolidate ko lang naman yung mga na-gather ko, na-collect ko ng mga dokumento. Isa-summarize ko lang yung mga testimony ng mga ibang mga sources natin ng information. Nilinaw din ni Magalong na hindi sa kanya galing ang impormasyong 67 kongresista ang sangkot May mga kababayan po natin, no? Sinasabi ni Mayor Magalong may listahan siya. Pero hindi niya sinasabi na 67. Kay Lacson yun. sa anomalya. I did not mention about the 67. It was Senator Lacson. And Lacson. Senator Lacson, it was probably provided to him by a very reliable source. Handa naman daw harapin ni Magalong ang Kamara sakaling ipatawag siya nito pero duda siya sa investigasyon ng mga kongresista. Kahit sino naman po, no? Wala nang tiwala sa mga investigation ng buaya dyan. Ang investigation actually sa House of Representatives, puro lang pamumulitika at personal. Napansin nyo? TRICOM, TUADCOM, Committee on Good Governance, now flood control, lahat yan, pansariling interest lang. Promise. I don't trust the way they're doing it. That's why it requires Ano kaya sabihin ng mga kongresista dito? Sigurado magagalit na naman itong si Auntie Claire Castro na galit dahil ito nga, si Mayor Magalong daw ay salita ng salita. a well-organized investigation. Pero sabi ng Kamara, tungkulin pa rin nilang magsiyasat. I don't want to dignify that. Yan. Nabutata nga ito mga kababayan po natin, oh. Pero magmamayabang pa rin yan. Particular statement. Pero ang totoo naman it is still within the oversight power Tayo, bago-bago lang to pero binigyan ng, binigyan ng committee. Malaking committee pa yan, Good governance. of Congress to look into each and every flood control project. I do agree that this should be looked Ayan, nakuga rin. Grabe yung flood control sa Iloilo. Ang daming flood control, no? Mga multo na flood control. Hinday ka rin, baka yun ay gusto mong imbestigahan. Hinday ka rin, nasa bakuran mo lang, no? Nasa labas lang ng bahay mo, hinday ka rin ang mga flood control sa Iloilo. Na 4 billion daw po yung halaga ng mga flood control, hinday ka rin. Sabi po ni Mayor Trillanes. Tapos kayo na mga nandyan sa Iloilo, tahimik lang kayo. Banat kayo ng banat sa confidential fund. Banat kayo ng banat kay Mayor Magalong. Binabanatan nyo ang AGK na yan.
yung ding baksya mo, hindi mo pa nasa itulya, hindi mo pa naayos yan. Basta yung baha daw sa Maynila, no? Parang ganun din yung baha sa Iloilo. At mga walang flood control. Pumunta din yung presidente mo na si Bongbong Marcos doon. Binirify niya talaga na yung mga flood control hindi natapos, nakatingga, mga ghost project. Pero yung mga representative po ng Iloilo, mukhang tahimik lang. At mukhang nakapokus po sila sa kanilang kalaban sa politika na nagsasabi ng katotohanan. Hoy, Garen, ang Iloilo, imbestigahan mo. Mamaya, no, ikaw pala yung may pasimuno dyan. Kaya tahimik ka lang. Divert lang, Day. Garen, unahin mo muna yung sa Iloilo. Tuloy natin, pakinggan natin sabi niya dito kay Magalong. Into by a third party group. Pero dapat yung third party na yon meron ding expertise para walang Pero ikaw na lang, expert ba? Basta yung flood control sa Iloilo, Garen. politika, walang malisya. Bukod naman sa impormasyon ni Magalong, meron ding nadiskubre si Senator Ping Nako. Lacson na ghost budget. Ito raw yung mga Lahat multo talaga. Multo ang kabuuang budget. flood control project na tapos na pero paulit-ulit pa rin daw pinupondohan. Sarap ng buhay nila, no? Wala nang ginagawa. Tuloy lang ang daloy ng pera. Sana all. Proyekto na andyan na, yari na, hindi naman nabago, pinondohan sa isang budget year, yung pa rin yung proyekto. You've seen Nako po, mga kababayan po natin. No? Tapos na yung proyekto, pinupunduan. Actually, sa anomalya, grabing anomalya dito sa gobyerno ni Marcos Jr. Kasi nga, wala talagang good governance. Wala ring laban sa corruption. Ano lang, puro drama lang. Laban sa droga, drama lang. No, corruption, syndicate, drama lang lahat. Kaya kawawa talaga yung ating bansa, promise, no? Kaya galit na galit sila tuwing nagsasalita si BP Sara sa entablado na sinasabi kung ano yung realidad na nangyayari sa ating bansa. Galit na galit po sila kay BP Sara. Kasi sinisiraan daw si Bongbong Marcos, no? Pupunta daw sa ibang bansa para siraan lang itong si Bongbong Marcos. Actually, no? Hindi po sinisiraan ni BP Sara si Bongbong Marcos. At nakita ko, no, na hindi talaga si BP Sara yung klase ng tao na naninira. Talagang sinasabi lang ni BP Sara kung ano yung mga realidad na nangyayari sa ating bansa. Dahil yan ang katotohanan at hindi nila matanggap at pilit nilang pinapasinungalingan, pinapalabas nila na sinisiraan ni BP Sara itong si Bongbong Marcos. Realidad po, flood control, Maharlika Investment Fund, yung PhilHealth, ang vice scam, no? Of course, yung impeachment, yung government-sponsored kidnapping na ginawa kay Tatay Digong, di ba? So, lahat ngayon, hindi nila matanggap yan. Yan ang iniisa-isa ni BP Sara tuwing magsalita siya, no? Kasi yan naman ang realidad. Di ba? Kailangan ipamukha natin na alam natin lahat ng mga Pilipino kung anong katotohanan. Kasi mahirap na mabulag po tayo sa isang kasinungalingan, sa isang gobyerno na wala namang ginagawa. So, flood control, gusto nilang pagtakpan. At kung sino pa yung nag-i-expose ng katotohanan, ayun pa yung kanilang sinisiraan. Mabigat ang laban ni Mayor Magalong, pero tayo po na mga naniniwala sa katotohanan at gusto natin na managot ang dapat managot. Tayo po ay suportahan natin si Mayor Magalong. And ang investigation, siyempre, ni Senator Marcolita, mga kababayan po natin, malapit na yan. Martes po, at kung sasabayan po yan, no, ng mga kongresista, dito tayo kay Mayor Magalong. Sabi nga ni Mayor Magalong, if in case gusto nila akong ma-involve, then I'm willing to volunteer. Pero ito po ay hindi po pinapayagan ng palasyo ayon po sa tagapagsalita nila at tagapagsinungaling ng si Claire Castro. So yun lang po yung update natin. Maraming salamat, marami pang mangyayari at sabi nga ni Mayor Magalong, madugong investigation ito. God bless everyone.